ang sugar, ang number one culprit kung bakit nagkakasakit ng tao. Tanong nila, bakit? Eh di ba ang sugar pagkain yan? Ganito po ang ginagawa ng sugar. 1 tablespoon of sugar, 1 tablespoon of white refined sugar will make your immune system sleep for at least 3 hours. Tagalogin natin. Pag sumubo tayo ng 1 kutsara na white refined sugar, pinapatulog po nito ang ating immune system. Ano yung immune system? Resistensya, depensa. So dahil tulog ang depensa, pwedeng makapasok ang magnanakaw. Nagets nyo? So yun yung kagagawan ng sugar. Yung carbohydrates, pag sumobra tayo rito, nagpapahina ito ng ating buong katawan o resistensya. Sige, so may mga nutritious food na pwede naming i-share sa inyo na wala halos carbohydrates and sugar. Ito yung gusto naming i-share. Pakinggan nyo. Ito yung mga sinasabi naming halos walang carbs at sugar. Number 1, Boss Big! Eggs. Tagalog. Itlog. Okay. Pakinggan nyo ha. Merong content ang itlog na to na choline at lecithin. Na ang trabaho, bine-breakdown niya yung mga fats. Kasi ang food natin, kukunin ni liver. Si liver po, processor. Okay? Ipoprocess niya, kukunin niya yung mga nutrients at isusupply sa pangangailangan ng katawan. But the problem is, kapag ang liver natin napasukan ng fats, nahihirapan siyang i-breakdown ito. Kaya kailangan ng katuwang na choline at lecithin. So itong itlog na to ay punong-puno ng choline at lecithin na tutulungan si liver para mag-breakdown ng fats. So isa sa mga suggestion natin sa may fatty liver, kumain ng Itlog. very good. Yun. Yes. Itlog. Ito rin ay nakakatulong para bumaba ang timbang. Oh, Nagtataglay din ang itlog ng protein, protein. amino acid, vitamins, and minerals na tumutulong sa mga cells ng katawan para ito ay maayos para maging malusog. Kaya dun sa mga mahilig mag-workout, nagpapawis lagi, pinapayuhan natin kumain ng itlog. Kahit dalawa lang na hard-boiled. Oh, kaya Pero nga. pwede rin yung yung hindi masyadong, ano bang tawag? Malasado. Malasado. Ano bang English na malasado? Soft-boiled. Soft-boiled. Okay, number 2 na pwede nyong pagkain na nutritious food ay Ang kale. Ito Kale. yung dahong kulot kung tawagin. Aha. Isa Ito sa po ay- mga sige. pinakamasustansyang uri ng gulay ang kale. At itinuturing na isang superfood. Aha. Ito ay may 2 times na mas mataas na vitamin C kumpara sa orange. Time out. Imagine, ang orange, ba't nyo kinakain yun? Kasi rich in vitamin C. Alam nyo ba na itong kale ay doble? Doble. Ang laman ng vitamin C kesa sa isang orange. Aha. Sige, next. Mas maraming calcium content kaysa sa gatas. Aha. At mas maraming potassium kumpara sa saging. Nakita na ninyo, may vitamin C na, Superfood may na. calcium na, may potassium pa. Wow! Galing naman na itong kale na to. At mayroon Oy! din itong fiber pero walang starch at sugar. Na alam natin na ang fiber ay kailangan ng digestive system to help them Magaling assist nga to. in digestion. Pangatlo, Cauliflower and other cruciferous veggies. yan. Sige, Kung Boss nais Vic. ninyong gumanda ang inyong health o mabawasan ang timbang, dapat ay dagdagan ninyo ang pagkain ng mga gulay, lalo na ang cruciferous na kinabibilangan ng... Ano-ano ba? Ano-ano ba ang cruciferous, tol? Ito yung may mga cruz sa puwetan ng Sa, kanilang... sa yung pinag-ano ng tangkay. Yan. Okay. Katulad Kinabibilangan na. nito ng mga cauliflower, broccoli, repolyo, at bok choy. Hoy! Ang mga gulay na ito ay punong-puno ng phytochemicals na tumutulong sa Liver. liver para maalis ang mga toxins sa katawan. Ito naman po ay may phytochemicals. Ano naman tong phytochemicals? Ito po ay tumutulong para po matanggal sa liver yung mga toxins sa sinala niyang food. Number 4, Ito ang sauerkraut. sauerkraut. Right. Okay. Ito ay isang uri ng fermented cabbage na mayaman sa vitamin C at probiotics. Tandaan natin, pag sinabing fermented, ito ay binuro. Buro. Sa repolyo gamit. Pwede itong kainin ng 2 hanggang 3 beses sa loob ng isang linggo para maparami ang friendly bacteria sa katawan, mapababa ang blood sugar, maganda para sa gut health at pang weight loss. Okay.